I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, Aloha Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload videos tungkol dito sa ating mahal na Pangulo sa pagdating sa irrigation no? Ito si Secretary Guillen, isa rin sa pinakamasipag din na gabinete at sekretary ng Pangulo. Ngayon mga kababayan, matutuklasan nyo rin at marinig niyo kung gaano kagaling mamuno ang Pangulo. Although hindi tayo nakakita sa social media ng mga pinupost ng NAIA na ito ang nagawa ng Pangulo, pero dahil dito sa sinabi ni Secretary Guillen, malulula kayo. Ilang dam ba yan ang nagawa ng Marcos administration? My gosh, mga kababayan, hindi nyo talaga akalain na ganito pala ka-hands-on ng Pangulo, na wala pala tayong kaalaman mga kababayan. Ang dami palang nagawa ang Pangulo, no? So sa susunod na mga araw or buwan, malalaman natin at makikita din natin ang mga nagawa ni Pangulong Marcos na mga dams. Ay yung balog-balog ba yan na dam dyan sa Tarlac? Naku po, talaga naman. Dalawang mag-ina na naging presidente, pero walang nangyari. Ilang presidenteng dumaan, walang nangyari. Hinihintay pa talaga si Pangulong Marcos Jr. para matapos. Bakit nasabi ko yan? Mismo si Secretary Guillen ang nagsabi, mga kababayan. Biro nyo yon. Tapos sabi ng mga DDS, walang nagawa ang gobyerno. Gobyernong Marcos. At walang nagawa si PBBM. Yan din ang sabi ni Sara Duterte, walang kwenta ko, no? Wow, bagsak daw ang ekonomiya. Saan kaya banda yon, no? Well, I think DDS lang ang nagsabi niyan, no? Pero ramdam din ang majority ng Pilipino na kung gaano kagaling mamuno si Pangulong Marcos Jr. at kung gaano din siya kabait, hindi pala away. No, bago nyo pakinggan mga kababayan, itong sinabi ng Secretary Guillen ng NAIA, basahin po natin. DCRH, ayan, Guillen kay PBM, put your money where your mouth is. Ganun po talaga siya. Maraming major dams sa Pilipinas natingga noon ay may pundo na ngayon sa ilalim ng administrasyong Marcos. Oh my gosh, dams pa more. Alam po natin, marami po tayong video na na-upload since na umpo ang Pangulong Marcos Jr. Sabi ni National Irrigation Administration Administrator Eduardo Guillen sa special on Saturday sa DCRH, dahil may pundo na ang mga pangunahing dam sa Luzon gaya ng lamang sa Isabela at Ilocos Norte, araw-gabi na ang paggawa rito upang matapos na ito sa lalong madaling panahon. Oh my gosh, ito yung sinabi ko guys dito sa Tarlac. Grabe, dekada na mga kababayan, dalawang mag-ina pa kamo ang naging presidente, pero nangyari. Si Digong, din nangyari. Ay, hinintay talaga si PBBM kasi the best mamuno. You see, ang Pangulo talaga namang nung panahon ni Digong, marami pong project ni Digong na hindi po natapos hanggang umpisa. Pero tinapos ni Pangulong Marcos Jr. guys. Kaya credit kay PBBM ang mga yan. Lalo't poste lang ang naitayo. Oh my gosh. Kailangan naman kanino nyo i-credit. Natural kay PBBM. Saan pa nga ba? Diba? Ayan o. Wow. Galing, no? Today is June 21, 2026. Diyan ako believe kay Presidente. Yung priority niya po kasi itong food security. Yung kasabihin ho na put your money where your mouth is, ay ganoon po talaga siya, no? Sabi niya, tulungan natin ang NIA dahil kung walang tubig, hindi tayo makapagtanim. Kaya yun pong malalaking dams natin na matagal na pong natenga, matagal pong natigil, katulad ng balog-balog multipurpose dam dyan po sa Tarlac. Sabi ng ating Pangulo, ilan ng presidente ang dumaan dyan? Sabi niya, may dalawa pang presidente po galing ng Tarlac Pero hindi nila nagawa yan. Ngayon, fully funded po yan under our president, term ng ating presidente. At awarded po yan ngayon sa isang quadruple A contractor. Araw at gabi po sila gumagawa dyan, sir, para matapos po natin kaagad.
Pati yung malalaking dams natin, yung Tumawini sa Isabela, Tumawini River Impounding Dam, yung Inisait, dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project, doon po sa Halaor Dam, fully funded na rin po yung Halaor Dam. Sinisimulan din po namin yung Panay River Basin sa kabilang side naman, ano. At sa Mindanao, napakarami po nating mga projects po ngayon dyan, along Pulangi River. Actually, dito lang po sa Region 12, meron kaming bagong natapos na dam dyan, ano? May isang malaking dam, yung sa may Sultan Kudarat. At marami po tayo mga ongoing projects sa Mindanao. So, naka full implementation po tayo ngayon yung mga climate adaptation projects po natin, Secretary. O, diba? Napanood nyo yon? O, ngayon lang natin in-update sa inyo, guys. Anong masasabi nyo? Sabi ng mga DDS, walang nagawa ang Pangulo. Wow. E di, malulula ka sa mga dam na yan. Yung balog-balog na dam dyan sa Tarlac. OM goes. Dalawang aginong dumaan, pero walang nangyari. Dumaan pa si Digong. Wala, inisnab. Pero ngayon, siyempre, lang nga naman, credit sa Marcos admin. Ganun kahansaon si Pangulong Marcos Jr. Sa kanyang pamumuno. Yan ang totoong leader. Tapos gusto nyo pang patalsikin. Ako naman, wag naman ganon. Patay ang ekonomiya ng bansa. Pag si Garots ang nasa palasyo, wala namang alam sa pamumuno mga yan. Kaloka. Sabi mo nang nagko-comments, guys, sa mga DDS, kahit maganda ang nagawa na maganda ang ginawa ni PBBM, patay mali sila kasi inggit. Yung poon nila, wala kwat siyang palaka. Tapos nasa social media, kukak ng kukak, kakahiya. Okay, patay tayo ni Day. Fully funded, parang sure ball, natural, fully talaga. Anong palagay mo naman yarn? Halaor Dam, big help for the farmer of Iloilo and Capiz. I hope Iloilo can make it again as a rice granary of the Philippines. Thank you PBBM for fully funded the irrigation canal throughout Iloilo province. O bakit sinabi nyo kurakot si PBBM? Meron bang kurakot na ganyan? My gosh. Sino ba yung nag-akusa, guys, na may malita ang Pangulo? Pero I think gawain nila yung mga nag-akusa. Yung mga nagbibintang ba, gawain po nila yan. Kasi nga, sabi ni Mr. Madriaga, ika nga, may naalala ako, sabi ni Mr. Madriaga, mayroon daw din na duffel bag si Garotay, dineliver. Totoo naman yun. Ano yun, guys, very credible yung statement ni Mr. Madriaga laban kay Sara Duterte. Kaya malalaman natin yan sa impeachment trial. The President is goal-oriented for the Filipinos to benefit from food, security, infrastructure, education, security, very active. Yes, correct. Totoo naman yan talaga. BBM lang sa kalam, guys, lang tagang Pangulo. Tama ang sinabi niya noon na iipunin ng baha. Correcto. Ngayon, ina-underestimate nyo ina-underestimate ni Digong, weak leader, sabi niya. Ay, nakaw. Kung pagbutuhan, sino ang pinakamagaling na leader sa kasaysayan? Sa ngayon lang, except si Pangulong Marcos Sr. Panalo si PBBM, guys, totoo yan. Mahal na nga sambayan ng Pilipino to, except lang yung mga anti-Marcos, mga nakaraang administrasyon, pinabayaan na ang mga project na ganito na hindi natapos kasi sa rehabilitation walang kita, mas gusto new construction. Pero ngayon pinagtuunan talaga ang sinasabi natin noon pa, napupunduhan ng mga ganitong paggawain. Salute sa ating Pangulo at sa EU Admin Eddie Galian. Yes, Nia Secretary Galian, yan. Saludo kami, sir, galing mo talaga. Isa sa mga the best na secretary ng Pangulo ito, kahit CFM Senior, Infra, Education, Health and Priority, yan nga, karamihan time ni Marcos Senior, pa yan, standard pa, daming dumaan na Pangulo, pero yung priority sa magsasaka kay PBBM lang talaga. Kahit dito sa Mindanao, dami ng kalsada ang pinagawa. Wow, yan ganun dapat. Si Digong, ang mahalaga sa kanya, GK. Yun, kapag nga umulan, one time, big time, baha, sayang yung mga tubig. Kung maayos lang, lamang sana ang drainage at daluyan para ipunin. Kaya ng dam na
mapala kinabangan, ang sobrang tubig, ulan sa panahon naman ng tag-init. Ngayon, labis din ang init, kaya dapat seryosuhin solusyon sa problema ng ma-secure ang food security, safety, pangkabuhayan at pamumuhay ng mga Pilipino. Taas na rapat talaga sa lahat. Goes. Galing talaga ng Pangulo, very hands-on, guys. Sana nga, sabi ko, mabigyan ng second term. Sayang yung kanyang galing Bata pa siya po, no? Kayang-kanya pang mamumuno kahit 2 term pa. Glory be to God. God bless you, BBM. God bless the Philippines. Yes. Nung bata siya, na-observe niya project ng tatay niya, yung mga Masagana 99. Aim is to increase and improve rice production. It makes sense now. Wow. You see, guys, no? Kaya nga, 'di ba, sabi ko, base lang sa experience, kay PBBM ka na talaga. Great, dapat talaga suportahan natin si PBBM. Maganda ang plano niya sa Pinas. Inaayos na sisiraan pa siya. Wow. Kaya nga Ayan na, puro papuri kay PBBM yan, guys. Good job, Mr. President. Bad news ito sa mga DDS. Masakit, ayaw nila matanggap ang pagbabago bilang isang farmers tulad namin. Malaking tulong ito sa amin. Yes, good job, Mr. President. Yun. Tapos sabi nila walang nagawa ang Pangulo. Grabe. May pruweba ba kayo? Ito, malaking pruweba. Si Secretary Gillian na ang nagsasabi. Kung mapapansin natin, ang pinakamaraming project ay para sa mga magsasaka para maitatag ang food security ng Pilipinas. Agay. 300 ang rice processing centers na isitayo ni PBBM ngayong taon. I hope so, guys. Alam po natin mayroon tayo video dyan, Ang alam ko 150, 56. So marami pa talaga siguro ang mapapatayo, sa iba't ibang dako ng lugar ng Pilipinas. Naku, biro nyo, galing kaya yan, yung processing system na yan, mga kababayan. Hindi na nila kailangan na magbilad doon sa gilid ng kalsada. Kompleto. Saan kayo makakaisip na ganyan? Yung mga ganyang idea. Hay nako, sana mapapasana all ka lang talaga 'Di ba? PBBM lang ang nag-iisip ng kapikinabangan ng mga Pilipino. Good job. Ayan, puro PBBM. See, guys, sabi sa inyo. Marcos lang, basta Marcos ang nakaupo, asahan nyo po 'yan. Ito yung sinabi ng Pangulo nung sona niya. We are not building only for today. We are building also for tomorrow. Ang mga naglalakihang proyekto ay nakalatag sa buong kapuluan. Mga daan, tulay, tren, paliparan, pantalan, patubig at murang pabahay. Nagpupundar po kasi tayo para sa kinabukasan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na paunlarin ang mga komunidad sa buong bansa, mas pinalalakas at pinalalawak ng DSWD ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura na nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng payapa at masaganang pamayanan o pamana, ang proyektong Hanging Bridge sa Barangay Carolan ay patuloy na naisasakatuparan ang mga proyektong pinili at pinangunahan mismo ng mga komunidad na ipapatupad ang mga proyektong tumutugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Kabilang dito ang mga footbridge projects na nagsisilbing ligtas na daanan ng mga mag-aaral, magsasaka at mga residente. Sa pamamagitan ng kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services o Kalahi Seats sa ilang komunidad, na ipatupad din ang mga river wall projects na nagbibigay ng proteksyon laban sa pagbaha at pagbuho ng lupa. Dahil dito, mas ligtas na ang mga tahanan, kabuhayan at pagpasok ng mga bata sa paaralan lalo na tuwing tag-ulan. Patuloy rin ang pagpapalawak ng mga proyektong pangkaunlaran sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kamakailan, sinimulan ang 5 bagong community-driven projects sa Daan Bantayan, Cebu, kabilang ang mga access road at isang school building na tutugon sa pangangailangan ng mga residente at magpapalakas sa konektibidad at access sa edukasyon. Kasama ang mga komunidad, patuloy ang DSWD sa pagbuo ng mga pamayanang may mas maraming oportunidad, mas matatag sa mga hamon at mas maayos dilhan para sa susunod pang mga henerasyon. O, diba? Mga antay-Marcos? Yung mga poon nyo, mayroong ganyan. Nako. Yung mga past admin, never nyo sila nakikita. Na laging bumababa sa bawat region sa kapuluan ng Pilipinas. Ang mayroon lang ganun na na Pangulo, walang iba kundi si BBM.
Kamukat-mukat mo, nandun na naman sa isang region, no? Sinusugod yung mga, mga skinita, lalo na dyan sa Bulacan ba yun? Sa mga estero, hala, sige. Ganun ang Pangulo. Yun nga, yung bagyo dyan sa Mindanao, 2 times siya nagpunta. Binalikan niya, in-inspection niya, lalo na sa Sarangani. Grabe. Walang paltos yung tulong. Always, lagi, on time. Paldo ang tawag doon. Galing talaga. Kaya saludo kami talaga sa Marcos administration, especially the best president ever in the kasaysayan of the Philippines, si Pangulong Marcos Jr. Ganun lang yun. Kaya saludo kami sa iyo, Mr. President. Ang galing mo talaga. Mahal mo talaga ang kapwa Pilipino mo. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes. Bye everyone.